Hello, andito ako sa SM. Manonood ako ng Strange Frequency. Tingnan natin kung maganda. May frame pala. Walang masyadong nanonood. So ito, yung sitwasyon sa sinihan. Ito may mga kasama ako doon. Hindi ko kilala kung sino yung mga yan. Kung makikita nyo sa kabila, walang masyadong nanonood. Ayun. Wala eh, ang gusto ng mga taong panoorin, yung kay Vic Soto, kay Vice Ganda, diba? Pero tingnan natin to, baka naman maganda. So yun, okay naman. Okay naman. Above average naman. Okay, i-review ko pag uwi ko ng bahay. Kita-kita tayo sa review. Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Ano warning warning. May spoiler ako sasabihin. Hindi ko makokontrol na magsabi ako ng spoiler. Warning po, kung gusto nyo mapanood yung movie, itigil nyo ng manood sa akin, panoorin nyo muna bago nyo ako balikan. Kasi pag nagre-review ako, hindi ko na makokontrol yan na may sabihin ako doon na na spoiler 'Di ba? Pero okay na tayo. Yung mga may iwan dito, okay na kahit anong sabihin ko walang sisihan na ba't mo ini-spoil, 'di ba? Hindi ko kasi makokontrol, kailangan pag-reviewin ko may sasabihin ako. Pero sige, start muna tayo sa mga generic na ang ganda nung ang ganda ng movie. Hindi ko naman hindi ko naman sinasabing pangit. Actually, hindi naman talaga pangit talaga. Pero maganda naman. Baka magtaka kayo, bakit sinasabi mo maganda naman? Hindi ba maganda? Maganda. Maganda talaga. Kaya lang, for me, gusto ko kasi maging perfect itong movie na to Kasi nakaka-relate ako, yung mga ghost hunter din dyan, makaka-relate din. Gusto ko kasi maging perfect to, kaya minsan, yung tono ko maganda naman. Pero hindi ko sinasabing pangit, maganda talaga siya. Parang isa ito sa mga kauna-unahang movie sa Pilipinas na yung technique na, alam niyo yung found footage technique. Ang pinaka-OG doon, alam niyo yung Blair Witch Project nung araw. Parang ganun yung style nito 'Di ba yung Blair Witch Project na pagkamalan pang totoo yun dati? I think early 2000 yata yung Blair Witch Project na yon. O late 1990s. Tama ba ako? Yung natagpuan daw nila yung camera tapos inedit na lang, 'di ba? Parang totoo daw na nangyari. Yung kumalat dati noon na yung Blair Witch Project totoo. Parang ganito yung yung format niya. Pero I know, meron pa yatang isang mas nauna dito na found footage din ng technique. Ang title Darkest Night, kaya lang pinalabas naman yung sa UP Film Fair yata. Hindi siya produce ng malaking malaking production company katulad nitong Strange Frequency. So makikita nyo dito yung mga cast, papakita ko muna yung mga cast. Ito yung mga cast Si Enrique Hill, Rob Gomez, si Raf, anong name nito ni Raf? Raf Pineda. Hindi ko siya kilala. Kilala nyo ba to si Raf Pineda? Pero ito si MJ, yung beauty queen. Tapos si Jane De Leon, Alexa Miro, Enrique Hill, si Zarcaro. Ang maganda dito, tunay na name nila yung gamit. Kaya may sense of realism. Kung ako masusunod,
dapat hindi nila pinalabas ito sa ano eh, sa Metro Manila Film Festival eh. Kaya lang syempre, nandun yung pera eh, no? Pero sayang, yung palalabasin nyo na ano, mamaya ano, sa mga downside. Pero actually maganda talaga yung movie. Ah, may mga nasasabi lang akong medyo kulang kasi nga gusto ko maging perfect ito. Kasi nakaka-relate, katulad din sinabi ko na makaka-relate talaga yung mga Ghost Hunter dito sa movie na to. At the same time, parang ano siya, talagang medyo may pagka-realistic. Kaya lang nababasag yung illusion kasi nga kilala natin yung mga gumanap eh. Ako, ang magandang suggestion ko sana, bagamat wala na akong magagawa, ano, dapat ang mga sinali dyan, yung mga team nila Zarkaru eh. Yung mga vlogger talaga. Para magkaroon ng sense of realism. Kasi kung sila Enrique Hill, Jane De Leon, don't get me wrong ha, magagaling sila. Magagaling silang umarte. Kaya lang sayang yung opportunity. Kilala kasi sila eh. Kaya talaga iisipin mo, hindi talaga totoo yung video. Oo, alam natin, movie kasi, 'di ba? Alam naman nating hindi totoo, kaya lang katulad nito, no. Ito intro kasi to, spoiler alert ha. Intro kasi 'yan ng movie. Yang may pinapakita na may mga vlogger na ganyan. Hindi natin kilala yung mga celebrity na yon. Kaya effective yung scene na yan sa intro. Tsaka ano, malinaw yung ano, hindi siya katulad nung, sa bagay digital na kasi ngayon yung gamit eh, no. Hindi na katulad ng dati na film na malabo. So, punta tayo dun sa ano, dun sa mismong movie. Yung intro niya cool. Hindi ko na nga matandaan kung ano yung intro, pero cool yung intro niya. Parang ini-interview sila ni Gretchen Pulido gamit yung mga totoong names talaga nila. As in, parang pinapalabas dito na as in sila talaga yon. Yun nandun. Kaya lang hindi lang siya effective kasi nga kilala nating mga artista eh. Kaya nga yun na sinasabi kong miss opportunity dapat ang mga inano dito. Sa bagay, hindi kasi kikita ang movie kapag hindi ka maglalagay ng mga artistang kilala eh, no? Ang hinahabol ko kasi yung ano yung sense of realism, 'di ba? Anyway, yung buong movie na yan, feeling mo movie talaga siya na isa siyang giant vlog. Kasi yung mga movement ng camera, mga ano, buong movie vlog siya, buong movie. Kasi may kanya-kanya silang camera eh. Ganda ng pagkakaano. Si Eric Mati pala yung dumali nito. Pero iba yung director, si Kerwin Go yata. Pero executive producer si Eric Mati. Mahilig talaga si Eric Mati sa mga ganyan eh. Yung mga dark. Tapos yung ano, yung acting nila, mga professional talaga tong mga to. Kahit nga si Zarkaru, 'di ba? Magaling din talaga. Kaya lang nakakapagduda yun, baka mamaya yung mga vlog ni Zarkaru, baka acting lang yun ha. Pero ano sila, ang bilib na bilib ako doon, yung detail ng ano, spoiler alert ha, yung detail ng acting nila, magaling. Katulad ni Zarkaru, may time doon na, alam mo yung nauubo si Zarkaru, yung parang halos ma-choke siya. Yung detail na may luha yung mata niya habang nauubo-ubo siya. Gusto ko yun. Talagang ano nila, pinag-aralan talaga nila yung mga scene. Kasi 'di ba hindi magiging realistic yung ubo ka ng ubo. Tapos, totoo kasi yung pag nahihirapan kang huminga, naluluha-luha ka, 'di ba? Yung mga ganong kaliliit na detail, binigyan nila ng attention. Gusto ko yun. Hindi bano yung acting. 'Di ba? Kaya lang, may kaya lang eh, no? Kaya lang yung acting kasi nila, alam mo kasi mga artista kasi eh. 'Di ba? Pero bilib ako kay Zarkaru kasi artista ba si Zarkaru? Artista ba? Magaling eh. Parang kalibel niya rin sila ano eh.
Tapos ito, no, may mga ano doon, may mga pointers doon para sa mga ghost hunters din. Parang binibigyan kayo ng tip na yung pag-ghost hunting daw, wag daw gamitin for entertainment, 'di ba? I-treat mo as seryoso daw 'yon, yung pag-ghost hunting. Something like that, ano? Nagugustuhan ko yung message na 'yon. Na wag niyong loloko-lokohin yung mga ganyang bagay. Kung mag-ghost hunting kayo, seryosohin nyo, 'di ba? Tapos may touch of reality dito na kalimitang ginagawa. Ito recently ko lang nalaman. May kilalang grupo ng ghost hunter dito sa Luzon na ganito din ang gawain. Pinagbilinan ako na wag na lang sabihin, no. 'Di ba? Dito sa setup nila na to, yes, totoo yung gagawin nilang ghost hunting. I'm talking about yung movie, ano. Yes, alam natin movie, peke yan. Wala, di ba? Wala naman tayong i-debunk dito. Kasi peke yung movie eh. Alam natin na yan ay drama lang. Pero ang pinag-uusapan natin dito yung realism nung ano, may scene doon na parang napao nga ako na sila Enrique Hill nagse-set up sila ng mga bagay para just in case daw wala na mangyari, eh parang iti-trigger nila para yung magiging fake. Nagtatanim sila doon ng mga fake na hindi naman nila nagamit kasi nga naging totoo yung ghost hunting nila. Parang inisip ko, nag-match ito doon sa isang grupo ng ano eh, ng mga ghost hunter dito eh. Na ganun daw yung ginagawa. Just in case daw na walang mangyari, may naka-standby daw na ano, na tali. Para just in case na ano. Kaya, minsan, kailangan talaga natin magpaka-skeptic talaga eh. Kung siniseryoso, sa akin mga men, ano, kung siniseryoso nyo ang larangan na ganito, walang ganunan. Sana. Kaya nga yun nga ang trabaho ng debunker eh. Once na pineke mo yung ganun, wala na. 'Di ba? Nakaka-disappoint 'yun. Kilala ko yung grupo na yun, tas ganun pala. Pero lipat ulit tayo dito sa movie na to. Naalala ko kasi yon nung napanood ko yung scene na yon. Nag-set up sila doon ng mga pagagalawin nila just in case daw na walang mangyari. Yung halimbawa na zero sila doon. Kasi naghahabol sila ng views dito eh. Kailangan maka 3 million views sila eh doon sa live nila eh. 'Di ba? Tapos gusto ko yung mga chat doon, oh, yung mga chat doon parang realistic talaga na kasi kilala sila as Enrique Hill, as Jane De Leon. Tapos nagkakaroon na ng trouble, nagbibiro doon yung mga nagchat-chat sa gilid na, "Oy, lunukin mo na yung bato mo." Yung mga ganon. Tapos ito pa, no, isa pang lesson na natutunan ko, pag darating sa ano, huwag kayo magjo-joke. Pagka nandun na kayo sa ano, number one na no yun. Huwag kayong magjo-joke na nandoon kayo. Yung para takutin mo yung mga kasamahan mo. Huwag kayong magjo-joke. Kasi, hindi mo na ma-distinguish doon kung alin yung totoo o hindi eh. Kailangan pag nag-ghost hunting kayo, seryoso. Huwag magjo-joke. Na, gaganunin mo yung kasama. Kasi may scene doon na ganon. Parang although na nabubuisit ako doon, kaya lang naiintindihan ko kasi nga movie, pinoportray nila doon yung mga bawal gawin, na yung consequence ng mga bawal gawin. 'Di ba? Pinupunan nila doon yung katulad ng huwag kang maghahawak ng kung ano-ano. Yung isa doon, although na nakakabwisit, ano, parang tangina nito ni Alexa Miro, sinabihan na nga nung parang medium na wag maghahawak ng kung ano, maghahawak-hawak pa rin. 'Di ba? Medyo na ano ako doon eh, nawawala ako doon sa suspension of disbelief. Medyo akala ko kasi ang pinapanood ko pa rin, ganun ka-effective kahit pa paano yung movie. Akala ko kasi yung pinapanood ko pa rin ay dinidibang ko. Medyo nakakalimutan ko na ito ay movie nga pala.
Kasi may nakakabwisit talaga doon na sinabi na nga nung medium na wag hawakan yung mga nakakalat doon. Hahawakan pa rin yung mga ginamit sa ritual, something like that. Pero very good yon, at least, di ba? Pag nakakainis kasi, tsaka inuulit ko, hindi bano yung acting nila. Magagaling talaga. Mamaya yung mga negative. Pero this now positive. Ito yung ito yung gusto ko. May mga reason na plot hole na, plot hole na siya. Pero nagkakaroon ng valid reason. 'Di ba? Katulad nung spoiler alert katulad nung nagkakagulo na hindi nila makontak yung yung security guard sa labas. 'Di ba? Ngayon, iniisip ko na kung hindi niyo makontak yung security guard sa labas, edi tumawag kayo ng 911. Kaya lang ito naman yung reason nila, kaya hindi sila makatawag ng emergency ng 911. Pumasok sila doon ng walang permit. Makukulong sila. Oo nga naman, makukulong sila hanggang sa nawala na yung cellphone, nawala na yung... Sa bagay, kung mga nagkakamatayan na kayo, hindi pa ba kayo tatawag ng 911 doon? Plot hole pa rin, pero valid naman yung reason nila kung bakit hindi sila makatawag ng ibang kasi inisip ko na yun kung hindi nyo matawag yung yung security guard na kasi nag-lock sila dun sa loob ng hospital nag-lock sila dun kung hindi nila matawag yung security guard, ba't di kayo magtawag ng emergency hotline? Yun nga ang reason naman nila, 'di ba? Kasi makukulong daw sila pagka nalaman na pumasok sila dun, 'di ba? Pero naka-live sila hindi ba napapanood ng ibang tao sa labas 'yon? Kaya lang may time doon na nananawagan na si Jane De Leon ng help. Parang hindi na siya pinaniniwalaan ng mga ng mga nanonood. Kasi feeling nagdadrama-drama sila doon sa loob Yun ang isa pang yun ang isa pang problem pagdating sa ganito. Kailangan talagang igalang mo yung yung trust ng tao sa iyo 'Di ba? Kasi yung consequence na ganyan na akala ng tao nagdadrama-drama pa kayo do sa loob. Hindi kayo paniniwala. Ito yung tinatawag kong ito yung tinatawag ko na a boy who cried wolf syndrome. Kasi nung una nagtatawanan-tawanan pa sila diyan sa loob Parang naririnig pa ng tao yung mga setup nga, 'di ba? Kaya lang hindi lang malinaw na na-emphasize do sa video na yon kasi nag-away si Enrique Hill tsaka si Rob na tungkol dun sa mga setup nga yung mga tinanim nilang pampeke. Siguro napanood ng mga tao yon, ganun pala ha. So nandun na nagsimula yung a boy who cried wolf syndrome na hindi na sila pinaniniwalaan na totoo na yung nangyayari dun sa kanila. Although na hindi naman pinakita ng malinaw doon pero feeling ko doon ang galing yun na yung parang nag-away sila kasi akala ni Rob tinitrip pa siya yung may nakita daw sa likod niya. Huwag nyo akong gagawin, parang ganon. Tapos hindi, alam ko ang style nyo sasabihin nyo meron, tapos may mga nakita ko yung mga sinet up nyong manika, sabing ganon. Wag na tayo maglukan. Napanood siguro ng ng audience. Yun ang sinasabi ko. Yun ang kahalagahan kasi ng credibility. 'Di ba, men? Tapos sabi naman iba, di ba ginawa mo rin yan sa hospital? Yung sa akin kasi, men, yung pamimeke na ginawa ko kasi, may purpose kasi yun. Forever kong ipapaliwanag sa inyo yun. 'Di ba? Kasi yung confession nun ay nanggaling sa akin. Hindi nyo naman ako nahuling na meke, men Hindi nyo naman ako nahuli, fake tong ginawa mo. Hindi nyo ako na-debunk.
Ako yung nagsabi mismo sa sarili ko at dinocument ko kung paano mameke. Huwag nyo ko itulad sa mga namimeke. Nagrarant na tuloy ako. Pagpatuloy na nga natin. 'Di ba? Nakikita tuloy yung toxicity sa social media nun. Yung pinagtatawanan na sila, yung halos yung namamatay na sila doon sa loob ng ano no. So ito, doon naman tayo sa mga negative, no? Sa negative. Actually hindi naman talaga siya negative. Ang negative ko siguro hindi masyadong effective yung ano, yung mga horror, yung mga ano, parang for me no, nagre-rely masyado sa jump scare. I don't know. For me, yun lang ang as an audience. Take note, hindi naman ako expert na filmmaker, no? Kasi mamaya may magsasabi diyan, ikaw kaya yung gumawa noon. Mahirap naman talagang gawin at maganda naman talaga yung movie. Kaya lang yung pagiging nakakatakot kasi niya, parang nafi-feel ko as an audience, masyado siyang artificial. Yung hindi effective yung build. May build up naman. Ayoko sabihin na walang build up yung nakakatakot, pero hindi effective yung ano eh. Yung pagkakaroon ng build up nung ano. I don't know, no? Kaya lang parang anticipated ko na yung nakakatakot. Hindi siya yung mabibigla ka. For me. Hindi, mga kasamahan ko nag-iiritan, ibig sabihin nabibigla sila eh. Pero for me parang anticipated na yung ano, yung nakakatakot. Ulit-ulit ba ako? Kasi gusto ko talaga maging perfect itong movie na to eh. Tapos meron mga time doon na napepekean na ako yung may mga time doon katulad ni Alexa tsaka ni anong name noon nung ni Raph, magkasama sila. Bumukas bigla yung cabinet. 'Di ba? Bumukas yung cabinet. Na supposed to be paranormal na yun eh. Pero sa kanila parang wala lang. Oh, nagulat sila. Oh, gumanon sila para magulat din yung mga tao. Pero after nun, move on na agad sila. Parang sa akin, para maging realistic sana yon, bigyan nyo sana ng gravity yon. Yung pagkabukas ng cabinet na bumukas ang cabinet. Nakita nyo yun, guys? Yung parang ganun man lang sana, pero wala eh. Parang ginamit lang talaga pang jump scare. 'Di ba? Na parang wala siya sa hulog. Tapos ito no. Merong yung mga gadget, ito gusto ko na sana ito eh. Gusto ko na sana to men eh. Habang nag-i-intro sila, 'di ba? Si Zark yung kumbaga veteran sa ganyan. 'Di ba? Ine-explain ni Zark yung EMF reader, yung cat ball, yung REM pad, spirit box. Kaya lang men hindi ginamit eh. Oh, yung EMF reader ginamit, no? Pero the rest nung hindi ginamit eh. Sayang, I don't know, siguro kinat nila yun sa final cut, ano? Pero yun ang makakapagbigay sana ng ng substance dito sa na to. Doon kami makaka-relate. I don't know kung iniisip ko lang dahil nasa ganyang linya din kami, tayo. Pero sana yun ang makakapagbigay ng parang link sa puso namin dyan sa movie na yan. Kasi parang makaka-relate kami doon na, ginagamit din namin yan, At the same time, magiging scientific yung magiging scientific yung investigation. Hindi siya yung basta may namatay dito, may sayang, miss yung opportunity, pinakita na dinemonstrate na yung mga gadget kung paano gamitin Kaya lang,
katulad ng pumapalo yung EMF meter, hindi naman nila binigyan ng kahulugan. Yung kasama pa ni Zarkaro, si MJ Lastimosa, sarcastic pa. Well, character niya yon as as doon, pero sayang din eh. Gusto ko kasi maging perfect talaga itong movie na to. Gusto ko maging perfect, no? Kasi sa Philippine movie, bihira yung ganito eh. Nakikita ko naman nag-i-improve yung quality. Nakita ko naman yung improvement na quality ng Philippine movie. 'Di ba? Kasi nung bago mag-start to, may trailer ako napanood doon na horror din. Sino ba yun? Kay Judy Ann yata 'yon? Ay, anong horror ba 'yon? Basta may horror na nakasali din sa MMFF eh. Bago mag-start itong movie na to. Nakita ko yung pagiging predictable nung predictable nung yung classic horror Pinoy movie. Yung hindi na nakakatakot kasi alam mo na yung mangyayari. Ito kasi breath of fresh air to. 'Di ba? Kaya lang yun lang. Tsaka parang medyo nakulangan ako sa research nung mga ginagawa nila doon. Katulad nun bago sila mag-start, magi-insenso sila. 'Di ba ang insenso pantaboy 'yun? Bakit mo itataboy yung hahanapin mo doon? 'Di ba, men? Parang mga nitpick na lang 'yon. Pati yung isa 'di ba may sa intro may nauna na nag-vlog diyan na namatay. Tapos nakita ni Alexa yung camera noon, yung mga unang nag-vlog diyan. Nakita ni Alexa, may battery pa yung camera. Mga nitpick na lang yun pero overall maganda. Hindi naman masasayang yung pera nyo. 'Di ba? For me, ako nasulit ko naman yung 300 ko. Okay lang naman. Kaya ganito ako mag-react na okay lang naman kasi nga may igaganda pa eh. Hindi ko lang alam kung dahil ba pangit lang yung sound nung sinihan kasi parang muffled yung sound nung sinihan na napanooran ko eh. Kasi during trailer siya, ang pangit talaga nung sound niya. Pero siguro rating ko. Ayun yung sinasabi ko, espantaho. Yung kay Judy Ann, espantaho. Predictable na masyado yung niya. Trailer pa lang alam mo na yung nangyari. Alam mo na yung mangyayari. Ganun ka gas-gas na ang formula ng horror movie ng Pinoy eh. Pero itong kila Enrique Hill kasi breath of fresh air. 'Di ba? Kung rating ko 1 to 10 solid 7 para sa akin. Sa level ng Philippine movie level ng gusto ko sanang i-8 talaga or 9. Kaya lang may mga yung talagang miss opportunity yung mga gadgets eh. Maganda naman yung story writing. No? Maganda naman yung storytelling. Yung execution lang talaga hindi pa na-polish ng maayos. Pati yung mga effects ng yung horror. Kasi siguro dahil nakita ko na dati 'yon. Pang early 2000 na level siya ng ng quality eh. Or mid 2010s ganon. Kasi nag-a-up na yung game kasi ng ng movie ngayon eh. Nag-a-up na yung movie. Nag-a-up na yung game ng movie ngayon na kailangan idala mo kami sa bago. Pero to be fair naman, hindi ko naman sinasabing basura. Maganda talaga. Mga 7 out of 10.
Ewan ko sa inyo, baka mamaya, pagdating sa inyo, tumaas pa yon. Kasi mag-i-enjoy naman talaga kayo. Okay naman. Hindi lang talaga ako satisfied dun sa mga nakita kong mali. Kasi nga gusto ko maging perfect itong movie na to. Yung para bang pag pinapanood ko, sana ganitong ginawa nila, sana ganyan ang ginawa nila. Oh, pero well, ano yun eh. Yun talaga yung ano eh, yun talaga yung movie eh. Hindi mo naman pwedeng sabihin na ganito ang gawin mo, ganito ang gawin niya dahil kailangan din naman na may gawing kakaiba yung mga karakter doon. Hindi naman kasi sila pwedeng maging monotone lang doon na ano. Kaya lang, sa bagay, hindi mo na pwedeng questionin yung logic kasi ito ay movie eh, no? O dahil realistic lang, kaya nasasabi ko na dapat ang ginawa nila ganyan. Nahahalo ko yung ano eh, yung pagdedebunk ko sa ano eh. Dun sa ano eh. Anyway, mga kababayan ko, yon 7 out of 10. Yung acting, wala akong masabi sa acting. Brilliant yun. Brilliant sila lahat. Lalo na si Jane De Leon. Ang ganda ni Jane De Leon dito. Hot siya dito, si Jane De Leon. Yung Alexa din, no? Pwede rin. Anyway, yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.